Tama ba? Pag bagay sa sapatos, di ba, parang masarap daw, di ba? Parang ang lambot sa pakay. Parang mabilis natin yan, di ba? Pag bagay sa sapatos. Meron kasing isang brand ng sapatos ako hinahanap. Meron po ba dito naka-Adidas? Adidas. Alam po ba natin yun? Kasi, nasali po ako sa yun kasi pagka ganyan alam po nila. Adidas. Yung pag may tatlong stripe, yung sapatos. Wala. Meron. Yung isa, ano yung pinakasikat na sapatos para sa inyo? Nike. Tama yung survey na nabasa ko. Nike, 90% ng tao sa buong mundo alam yung sapatos na yun. Ano yung pinakasikat nila na slogan? Just do it. Just do it. Tama rin. 94% ng tao sa mundo alam yung slogan na yun. Just do it. Di ba? Just do it. Parang ang sarap maging inspirasyon yung just do it. Pero bilang Kristiyano, pag sinabing sing just do it, di ba? Just do it. Parang go lang. Gawin mo lang. Kung gawin mo. Basta gawin mo. Gawin mo para sa sarili mo. Gawin mo. Basta gawin mo. Di ba? Parang ganun yung ibig sabihin ng just do it. Tama? Tama? Amen? Amen. Pero bilang Kristiyano, parang hindi yun tama kasi hindi pwedeng go lang, hindi natin galaw lang, libre, gawin natin ng libre. Bilang Kristiyano, hindi yun pwede para sa ating mga Kristiyano kasi dapat ang ating mga ginagawa, ang ating mga galaw, ang ating mga ginagawa ay para lang sa ating Panginoon. Amen. Kaya hindi pwedeng just do it, don't just do it. Gawin natin to para sa Panginoon. Do it for the glory of God. Amen. Do it for the glory of God. Bali, yung buong preaching natin is mga bagay, ilan sa mga bagay na sigurado mas makakabuti sa atin bilang Kristiyano. Lalo ngayon kasi 2026 na, mas magandang idagdag natin siya sa ating mga gawain bilang Kristiyano. Amen. Pwede ba natin sabihin, for the glory of God, I can do it. For the glory of God, I can do it. Amen. Ayan. Papasok na tayo sa ating verse. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. Samahan niyo ako sa isang maisang panalangin. Yes, Lord God. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong regalo para sa amin, gift para sa amin, ang iyong banal na salita, Panginoon. Pinakamahalagang regalo namin matatanggap, Panginoon, ay ang iyong salita, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na ang iyong salita ay tumagos sa aming puso't isipan, sa aming espiritu, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na alisin mo po ang bawat balakid na nasa amin pa ngayon, Panginoon. Dahilan kung bakit hindi makapag-penetrate ang iyong salita, Panginoon, alisin mo po ang anumang balakid sa aming katawan na nakakasagabal sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, ang aming pag-aaral ng salita ngayon, ang aming pagkonsumo ng iyong salita ay para sa iyo at para sa amin din, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na ang aming gagawin ngayon ay para sa iyo lamang, Panginoon. Wala na iba pa. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Di ba sinabi ko na noong una, yung ating preaching ay mga bagay na mas maganda dapat talaga gawin natin bilang Kristiyano. Ayan, number 1, taking care of the body for the glory of God. Taking care of the body for the glory of God. Sino dito yung mas tatanong ko na, sino dito yung mas inaalagaan pa yung cellphone kaysa sa katawan? Meron po ba ganun dito sa atin? Yung mas makinis pa yung motor kaysa sa sariling katawan? Ako ba? yung motor kompleto sa mga mga accessories, mga ganyan, pero yung katawan
kulang na pala sa sustansya. Meron po mga ganun sa atin. Yung mas malinis pa yung bahay kaysa sa katawan. Meron ganun, di ba? Meron ganun. Yung mas kumpleto pa yung vitamins ng aso kaysa sa vitamins sa katawan. Meron ganun, di ba? Meron, tama? Meron po ba ganun? Pero alam po ba natin na ang ating katawan ay hiram lang natin, pinahiram lang sa atin ng Panginoon at ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Amen. Ayan, basahin natin sa 1 Corinto 6:19-20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Pwede natin ito ikumpara sa parang kunwari, kasi yung katawan natin, di ba, pinahiram lang sa atin ng Panginoon. Pwede natin siya ikumpara sa yung kanina, yung motor, kunwari. Kung ako ba pinahiram ng motor, may karapatan ba akong sirahin yung motor na yun? May karapatan ba akong dumihan yung motor na yun? Parang mas yung ganong illustration, di ba? Kasi yung katawan natin, pinahiram lang yan ng Panginoon sa atin. Kaya dapat ingatan natin, alagaan natin. Pero wag naman sobra. Wag naman natin ibuhos yung ating focus sa katawan sa puntong halos nakalimutan natin ng Panginoon. Idolatry na ang tawag doon. Pero sinabi ng Panginoon, ingatan natin ang katawan, ang ating katawan, at tanggalin ang anumang bisyo, mga ganon. Ayan. Amen. Pag mas healthy yung katawan natin, mas makakapag-serve tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Pero sino po ba dito yung nag-exercise? Yung tanong mo kanina, yung nagja-jogging. Meron po nagja-jogging, no? Pero tuloy-tuloy po ba? Natigil na. Ay, sorry po, pero nagja-jogging po ba tayo para pang my day lang? Meron kasing ganun eh. O nagja-jogging tayo para alagaan yung katawan dahil yun ang gusto ng Panginoon. Sorry, may naman ba? Nagja-jogging ba tayo? Kasi meron ganun, maraming ganun. Nagja-jogging, hindi nga ito nagja-jogging, nagbibihis lang, tas picture my day. Tas February wala na, unang masapin lang na New Year's, di ba? Meron ganun. Pero merong tao na nagja-jogging, nag-exercise para alagaan talaga yung katawan dahil yun ang utos ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ayan, para alagaan natin yung ating katawan, syempre, bukod sa exercise, syempre, dapat umiwas din tayo sa mga bagay na nakakasawa sa ating katawan. Unang-una dyan, pinaka-common is yung alcohol. Yun, tama. Alcohol, sigarilyo, vape, iba't ibang substance, drugs. Sabihin na natin, drugs. Ayan. Ayaw na ayaw yan ng Panginoon. Ayaw na ayaw ng Panginoon na sinisira natin, tinitake natin yung mga bagay na nakakasira sa templo ng ating Panginoon. Templo ng Holy Spirit. May share ko lang dahil kasi dati hindi pa naman ako nakakilala din sa Panginoon. Share ko lang noon, 2021 yun. Kasi ako talaga ako sa alak, talagang hindi kaya ng katawan ko yung alak. Kahit dati ginugusto ko man uminom ng alak, hindi siya kaya ng katawan ko. Pero kasi parang nakikita ko dati, parang nakikita ko sa kanila kasi yung mga nagiinom ang saya, di ba? Parang party-party, hindi ako makarelate sa kanila. Isang araw, tinry ko sumabay sa mundo. Di ba yung sabi ng Panginoon, huwag kang makayayon sa takbo ng mundo ito. Pero tinry ko sumabay sa mundo, pinilit kong, kasi para year-end party na, tinry kong sumabay sa kanila, uminom, and ayun, sa kakatry ko, na parami, nahimatay ako.
tumama yung mukha ko sa kung saan hindi ko... Ayan, naku po. Hindi ko, sa trabaho kami yan. Tumama, basta naimatay ako siguro mga, hindi ko alam kung 5 seconds or basta pagbangon ko, ayan na. Ganyan yung nangyari sa akin. Sobrang parang ano ko niya, parang babang-baba yung... Kasi may tsura ako dati, di ba? Joke lang po. Ano dati, di ba? Hindi, joke lang. Ayun, siguro dinisign din ng Panginoon yung katawan ko na ganito para... Dinisign din ng Panginoon talaga yung katawan ko na humina sa anak kasi baka kung dati na kung kaya ng katawan ko yung alak, baka nawala ako dito ngayon, kasi baka nandun ako, nagliligalig, inom-inom ngayon. Kasi ganyan, puro lasinggero din yung mga kasama ko dati. Pero hindi nila ako dati makayang isama sa kanila kasi hindi ko talaga kaya. Kaya thank you kay Lord kasi ganito yung design ng katawan ko. Talaga mahal sa akin. Ayun, merong kahapon sa porch merong nakausap kami gusto niya i-share kung paano sinira ng alak yung kanyang katawan, yung kanyang buhay, pero gusto rin niya i-share kung paano ito pinagaling ng Panginoon at kung gusto niya rin magbigay ng tip kung meron man sa atin na patuloy na kumukonsumo ng alak. Kaya tawagan ko si Brother Raul. Good morning, Brother John. Morning po. Good morning, Doc, Pastor, Brother. Totoo yun sinabi ni Brother na siya nakakatawag mo ng bisyo, kaya magsisisi tayo lagi sa uli. Pinagaling ako ng Panginoon. Nagisin ako sa pagkubangan. Natuto akong magsamba kahit di ako marunong Pinilit ko para baka sakaling bumalik ako. Ako nasa hospital ako nung nakaraan. Humiling ako kay Lord na bigyan pa ako sa pagkakataon mabuhay. Bata pa. Ay, pinabigyan naman ako ng Panginoon. Sabi ng asawa ko, magsamba ka, sumama ka sa akin. Nailangan ako sumamat. Siyempre, wala kang alam sa ganito. Gusto ko na. Ang tagal nga ng linggo, naiinit ako na. Sabado, daling araw, first time ko nag-attend. Maganda pala pag Sabado. Tahimik kami nagdarasal, kakakanta. Tahimik. Napakaganda. Yun lang. Ano ko sa Panginoon na sana bigyan akong tuloy-tuloy na kalakasan ng pangangatawan. At pati yung brother ko, mga sister ko, sana lagi silang malakas, walang karamdaman sa buhay. Ganun din ang pamilya ko. Ganun lang. Salamat. Brother, kung meron ka pong maipapaya doon kung meron man sa atin na patuloy pa umiinom, feeling nila, ang lakas-lakas pa rin nila. Sa mga kabrother kong mga kabataan pa, huwag na ituloy. Sa umpisa maganda. Bandang huli, sisingilin ka rin ng bisyo. Masama talaga. Gagaling ka po, Brother Orly, in Jesus' name. Ayan, maraming salamat po, Brother Orly, kasi nagawa mong i-share yung testimonies. Maraming salamat. Ayan. Bilang Christian, ingatan natin ang templo ng ating Panginoon, ang templo ng Holy Spirit, ang ating katawan. Piliin natin kung ano yung makakabuti sa ating katawan, ihiwalay natin kung ano makakasama sa ating katawan. Huwag nating abusuhin ang ating katawan. Pahinga, pwede magpahinga. Pag inabuso natin yung ating katawan is kasalanan din yan sa templo ng Holy Spirit. Pahinga, pagkain ng tama, pag-exercise. Siyempre, pagbabasa ng Biblia, pag-pray, pag-connecta sa ating Panginoon. Amen. All of that for the glory of God.
Kaya ba natin yan? Ulit, for the glory of God, I can do it. Parang... Isa pa, for the glory of God, I can do it. I can do it. Ayan. Tatay tayo sa conclusion. Charot. Number 2. Pwede po ba... Biro-biro lang po. Papaano nila. Number 2. Honoring our parents. Pag sinabing honor, ano ba yung honor? Paggalang, pagrespeto. Ano kasi ito eh, bali na-i-share ko na rin dun sa iyo nung nakaraan. Kaya gusto ko lang sulitin para may share din sa... Kasi honoring our parents, kasi iba naman sa atin dito, wala na yung mga magulang nila. Siguro, ayan, sige. Honoring our parents, honor, paggalang, pagrespeto sa ating mga magulang. Yung ating mga magulang na nagpalaki sa atin, na ginamit ng Panginoon, biyaya ng Panginoon, ginawang instrumento ng Panginoon para tayo mapalaki, mairaos, mapalaki ng tama. Pwede natin palapakan ng Panginoon para sa ating mga magulang. Ang sabi sa Exodus 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupain ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Ayan, napakaganda. Utos mismo to ng Panginoon, hindi ito tradisyon, hindi ito nakakaugalian lang natin na dapat natin igalang yung ating mga magulang. Ito ay utos mismo ng ating Panginoon. Ang paggalang sa magulang ay hindi lamang tradisyon, ito ay utos ng Diyos. Kapag iginalang natin ang ating mga magulang, ipinapakita natin ang ating paggalang sa Diyos. Ayun, ano ba yung mga paraan para masabi na ginagalang natin yung ating mga magulang? Yung pagmamano, bilang Pilipino, yung pagmamano, ano yan, parang pinapakita natin ay ginagalang natin yung nakakatanda, especially mga magulang natin, tita, lolo, lola. Dito yung mga nakakatanda. Yung pagmamano ay isa sa mga paraan para ipakita yung ating paggalang sa kanila. Share ko lang ulit. Meron ulit ako i-share na dati kasi pag lagi mo kasama yung hindi pa nakakilala nun eh, kasi sa yung mama ko na lagi dyan nung nakaupo. Hindi ako nagbibilis talaga sa kanya dati. Tapos nagsimula ako dito makilala si Lord. Nakikita ko yung iba na nagmamano sa mga nakakatanda. Parang nagbibilis na rin ako sa kila pastor, kila doc. Pero hindi ako nagbibilis sa nanay ko doon. Doon nag-umpisa na parang na-realize ko na bakit ganun? Parang may mali, di ba? Bali, nag-umpisa lang ako magmano sa magulang ko 2 years ago. 2 years ago pala. Pero, Ayan, makipag-usap tayo sa kanila. Di ba ngayon, technology na. Pero iba pa rin yung nakikipag-usap ng malaliman sa ating Panginoon. Hindi yung chat-chat lang, parang yung isa sa loob ng kwarto, yung nanay nandito sa... bilang mga magulang natin, parang i-tip sa mga magulang na kasi meron mga bata na, pwede ko po ba sabihin, kasi bilang youth leader, meron ako nakausap na bata, 2 sila. Yung isa, pareho hindi alam na magulang. Yung isa is muntik na ma-rape, yung isa is na-rape talaga. Parang bakit hindi alam ng magulang na ganun pala yung nangyari sa anak niya. Kaya nagpapasalamat pa rin ako kasi na-i-open niya yun sa akin. Pero hindi ko nasasabihin kung sino. Pero nandito siya nung nakakaraan. Hindi ko lang naman nandito siya ngayon. Kaya para sa magulang, kausapin natin yung ating mga anak. Hindi lang kung may kailangan o ano. Lagi natin kamustahin yung ating mga magulang. Amen. Magpasalamat sa kanila bilang anak at bilang magulang. Kailangan natin magpasalamat din sa kanila at magpasalamat sa Panginoon. At
patawarin. Kasi hindi naman perfecto yung anak natin, hindi naman perfecto yung magulang natin, nagkakasala, nagkakamali. Kaya dapat tayo bilang mga Kristiyano ay marunong tayo magpatawad. Amen. Ito, meron na naman share. Kasi na-share ko ito sa youth. Pero i-share ko ito para sa Panginoon. Yung pinakamalalim na naging sama ng loob ko sa aking magulang. Kung nanonood man siya. Ikakwento ko lang ako para medyo ano din. Kasi ako simula nung... Naikwento ko na ito ng youth kaya siguro alam na lang ibang youth. Simula nung elementary, ano ko dyan, para... Medyo mahilig kasi ako mag-aral, medyo lang. Sa pilot, simula grade 1 hanggang grade 6 pilot. Pag sinabi kasing pilot, parang top tier ng mga school yun. Diyan sa TPMS. Kumbaga, hiwalay. Yung magagaling nandun. Hindi ko naman intiyantas yung mga sali. Pero yun yung totoo kasi doon ako nag-aaral. Tapos, pagdating ng high school, section A ako simula... Ay, 3 years na ako naging section A kasi nalaglag ako nung third year kasi dahil walang laging baon. Pero third year and fourth year, naging scholar ako ng isang company. Yun, may pinan. Kasi siyempre pag scholar ka, hindi lang average, dapat medyo mataas, di ba? Ang ibig ko sabihin, medyo mahilig ako mag-aral dati. Ayun, tapos way back 2016 po ba yun? Namatay yung tatay ko. Yung nanay ko na lang yung nabuhay. Siyempre bilang nanay, mahirap. Mahirap ang buhay pag wala yung asawa. Maghanap buhay, ganyan. Dalawa kami gusto mag-aral. Kasi pagtapos ng high school, tumingin ako ng isang taon, yung isang kapatid kong babae natapos na rin ng high school. Dalawa kami gusto mag-aral, pero hindi kaya kasi mahirap. Ang pinili ng nanay ko, yung babae. Pero bibigyan ko kayo ng ano, hindi ko naman sabi na babae yung kapatid ko, pero lakwatsyera kasi lakwatsyera, tapos laging lower. Kung kayo man, pipili kayo kung sino pag-aaralin nyo. Yung tao na medyo lang mahilig mag-aaral o yung laging lakwatsyera. Pero ang pinili ng nanay ko, yung babae na lakwatsyera. Hindi okay lang. Ano lang, parang tuloy lang kasi siya yung pinili. Pares kasi silang babae, yun yung ano ko dati. Pareho lang yung babae, kaya ano. Yan yung parang ano. Pero okay lang kasi, first year college, okay naman. Natapos niya. Pagdating ng second year college, pagising ko na, tangalin ako nagising na daming tao sa amin. Yung pala, namamanikan na, may namamanikan. Yung pala, yung kapatid kong babae, buntes. Ayun, na ano yung sumama yung loob ko sa kanilang dalawa. Parang hindi ko maano kasi, yan ang sinasabi ko sa inyo, parang ganyan. Di ba? Parang, ang sakit sa... Patagal ko na sinasabi ako yung gusto ko yung mag-aaral. Kasi dati wala pa yung mga libreng ano ngayon di ba? Yung mga libreng college, kaya medyo mahirap pa. Sinasabi ko sa kanila na, tas tuwing nahihirapan ako, kunyari kasi nagtrabaho na rin ako, tuwing nahihirapan ako, iisip ko, kung nakapag-aaral lang sana ako, wala ako dito, wala ako sa ganyan. Doon, umano talaga yung loob ko sa magulang ko. Ayun, mga ilang taon, pinatawad ko na rin sila simula nung nakakilala ko sa Panginoon. Kasi ilang taon ko rin dinala yun Tuwing nahihirapan ako, tuwing walang ulam, kung nakatapos lang sana ako ng college. Puro ganun. Paulit-ulit. Kaya simula na nakilala ko pa Panginoon, tinuruan niya tayo kung paano magpatawad. Napatawad ko na sila kasi hindi ko rin naman pwedeng sisi sa kanila kung bakit vocational lang yung ano ko ngayon. Kasi pwede ko naman ituloy yun kung will the Lord, diba? Ayun, yun lang. Ang mga ba, yung pagpatagal din. Yan, isa rin sa paraan para i-honor yung ating mga magulang is ipagdasal sila. Magulang natin, ipagdasal natin. Yung anak natin, ipagdasal natin. Amen. Ipakita sa kanila. Ipakita natin kung tayo man ay anak. Ipakita sa magulang natin kung tayo man ay magulang. Ipakita natin sa anak natin na tayo ay lumalakad papunta sa Panginoon. Kumbaga, sinusunod natin yung Panginoon. Napakagandang makita na ako bilang anak, napakaganda makita yung magulang ko na sinusunod yung Panginoon. Bilang magulang, napakaganda rin sigurado para sa anak ko na makita niya ako na
sumusunod sa Panginoon. Amen. Ayan, meron akong tanong. May magulang ba tayong, ngayon tanongin natin sarili natin. May magulang ba tayong kailangan tawagan, hingan ng tawad, patawarin, o pasalamatan? Meron po ba? Kung meron, do it. Gawin natin to para sa Panginoon. Amen. Ang paggalang sa ating mga magulang ay utos ng Diyos at hindi lamang tradisyon. Kapag iginagalang natin ang ating ama at ina, pinapakita natin ang ating pagsunod at paggalang sa Diyos. Ang paggalang ay hindi lang sa salita, kundi sa puso at sa gawa. Pagsunod, pasasalamat at pag-aaruga. Sa tuwing ginagalang natin ang ating magulang, ang ating buhay ay nagiging patotoo at ang Diyos ay nadululwati. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan na, conclusion na. Joke lang. Ayan. Number 3, do it, pray. Prayer is isang matibay na koneksyon natin sa Panginoon. Paraan siya para makipag-usap tayo sa Panginoon. Masabi natin sa Panginoon kung ano yung kailangan natin. Maluwalhati natin yung Panginoon. Mapasalamatan natin ang Panginoon. Yan yung paraan para gawin yun. Pagpapakita rin yun na tayo ay mahina, tayo ay nagpapakumbaba. Tanging ang Panginoon lang ang malakas at makapangyarihan. Amen. Kasi hindi naman tayo magpe-pray kung alam natin sa sarili natin na kaya-kaya natin. Kaya tayo nagpe-pray para ipakita na kailangan natin ang Panginoon. Amen. Bakit nga ba mahalaga ang pagdarasal? Yung constant na pagdadasal ay a constant na connection sa ating Panginoon. Amen. Meron dito na di ba? Meron dito na panigurado, meron hindi naman sa pinapatamaan, pero sigurado meron na nag-church pero nag-church linggo, base na bihis, napakaganda ng kasuotan. Pero pagdating na paglabas, wala na. Hindi na pinagpapatuloy kung ano man yung napakinggan, hindi isasabuhay kung ano man yung narinig na salita ng Panginoon at hindi nagpe-pray. Ihalin tulad ko siya sa may verse. Ang sabi sa Jeremiah 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila, mahiwaga at hindi mo pa nalalaman. Ayan. Tutuloy ko yung kanina, ikukumpara ko yung ganong Kristiyano sa isang iPhone 17 Pro Max, 2 terabyte, sa gitna ng gubat, pero lobat. Di ba? Nag-rhyme, di ba? Pero lobat. Maganda, mamahalin, maganda tingnan, pero useless. Walang power. Amen. Merong ibang Kristiyano na kasi pag wala tayong prayer, bilang Kristiyano, wala tayong prayer. Malakas tayo sa linggo. Linggo, dito malakas tayo. Yung presence ni Lord na sa atin, naramdaman natin. Pero pagdating ng Lunes, o baka paglabas nga pag wala tayong prayer, mahina tayo kasi wala tayong tuloy-tuloy na connection sa Panginoon. Kasi bilang Kristiyano, yung prayer ay dapat kasama na sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lang siya linggo. Amen. Hindi lang siya linggo, hindi lang kung kailan tayo nandito. Yung prayer ay kasama na sa ating araw-araw na buhay. Tandaan natin yan. For the glory of God, I can do it. Kasi 2026 na, di ba? Maganda ang simulan, o mas maganda na ngayon magsimula. Prayer, buong taon, hanggang sa susunod taon. Pero kasi, New Year na isama natin siya sa ating New Year's resolution. Amen. Ayan, napaka-effective at napaka-powerful na prayer. Sample lang is si Daniel na nag-pray siya, itatapon siya sa lines din, nag-pray siya. Gano'ng ka-effective yung prayer. Sinagot siya ng Panginoon.
yung mga leon ay pinatakpan niya yung mga bibig na sa mga angel niya. Ganun ka-effective yung prayer kahit napakadelikado na ng sitwasyon. Makapangyarihan ng Panginoon basta tayo lumapit sa Kanya. Amen. Ganun ka powerful yung prayer. Biruin mo si Daniel, ginawa niya ulan yung mga leon. Ganun ka powerful ang Panginoon. Tinatawagan ko si... Ito, napakaganda na ito. Tinatawagan ko si Sister Jessica para... para i-testify yung aming mga answered prayer. At pasensyahan nyo na po, kailangan ko pong sunsay na lang. Ano po, sabi niya daw po kasi, i-share ko po yung mga answered prayer namin. Sabi ko, ano ba? Na sobrang dami po kasi answered prayer ni Lord na binigay po sa amin. Hindi ko na po siya maisa-isa. Pero po isa po sa i-share ko is nung mga kabataan pa po namin. Kung hindi nyo po lingid, naging kami po 2013. So, medyo maaga po kami nagkakilala, maaga po kami medyo nagjowa po, no? So, 2013 po, nandun pa po kami sa kabila na kinukompleto yung simbang gabi, ganun po. Kasi, di pa po namin kilala si Lord nun eh. Tapos po, parang 2014, graduate po kami na high school. Tapos nag-college po ako. Meron po akong mga nakilalang mga Christian ko po mga kaibigan. Tapos nagtatanong sila, kasi po ako lang po yung may boyfriend po noon eh. Sabi niya, anong standard mo? Kasi ganun po ang tanungan dati. Anong standard mo? Bakit, anong nakilala mo dyan sa boyfriend mo na yan? Eh di tinanong ko po sa kanila, hindi ko po sinabi yung standard ko. Kasi sabi ko kung ano lang ako ibigay, okay na ako. Kasi, pogi po talaga siya nung high school. May itsura po talaga siya nung high school eh. Hanggang ngayon naman po, may itsura. May itsura po siya nung high school. Eh, alam mo naman po kabataan, dun pa lang sa physical lang po siya tumitingin eh, di ba po? Tapos, okay naman po, ganyan. Tapos, may isa po akong tinanungan na Christian. Sabi ko, anong gusto mo sa lalaki? Sabi niya, Christian din. So sabi ko, bakit? Anong meron doon sa Christian na lalaki? Bakit gusto mo din Christian siya? Sabi ko gano'n. Tapos isang beses po, sinama niya po ako sa kanilang church. Sabi ko, ganito pala yung feeling nung una po, hindi ko pa na-appreciate. Nung nagtrabaho po kami, kasi ito po, inano ko dun sa sa garay po sa BCA. So, grabe pala, ganito pala ako yung feeling kapag pumasok ka sa isang Christian na church. Sabi ko, kaya siguro yun yung sabi niya na Christian daw yung magiging jowa niya. So, ngayon po ako, dahil inggitera ako, ganun po ako eh, pag sa tithes and offering, nakita ko lang kay Ma'am Normie nga po yun. Sabi ko, bakit meron kang tithes na nakalagay? Dahil curious po ako eh. Pag curious po ako, ginagaya ko po. Hindi ko alam na maganda po pala yung tithes na nagbibigay. So, sabi ko, nagdasal po ako na sabi ko, Lord, gusto ko din ng Christian. Sabi ko, gano'n. So, dinadasal ko na po, Lord, kung hindi po kami para sa isa't isa, gumawa ka po ng paraan para maghiwalay kami. Gano'n na po yung dinadasal ko. Tapos, kaya naman po, pero sinasabihan ko naman po na, kung kami naman po, Lord, sige Lord, tuloy lang po yung relationship, sabi ko gano'n. Kasi nga po, hindi tera ako, sabi ko gusto ko din ng Christian ka ako. Ngayon po, hindi ko naman po alam na sasagutin po pala ni Lord, mas mabilis pa siya sa akin ngayon po is nag-share na siya na po siya ng magandang balita po. So, doon ko po na-realize, hindi man po gano'n na kabilis i-answer yung mga prayer natin. Pero makikita mo po, may paglago po talaga at makikita po natin yung mga prayer natin sa mga susunod na araw. Tapos, okay na, sabi ko, nung una po inaaya ko siya, sabi ko, tara magsimba ka, sabi ko sa kanya. Ayaw niya po, 3 months ko po talaga siyang
kinulit ng kinulit. Sabi ko, kahit isang beses lang kung ayaw mo, wag. Kung gusto mo, pagpatuloy. Eh, sa awa naman po ni Lord, thank you Lord po talaga. Nagandaan po talaga sa pag-church. Kaya po, isa po yun sa answered prayer ko po na hindi man po born again na talagang inborn, talaga pong lumaki. Pero nakita ko po na binago po siya ni Lord ng ganun po. Tapos isa po sa answered prayer namin is nung nag-secret wedding po kami kasi nag-secret wedding po kami pagkatapos po ng relationship namin ng 12 years po kami noon. Tapos nung kinasal po kami noon, edi ang prayer na po namin is magka-baby. Eh ang hirap po pala, hindi po pala ganun kadaling biyayaan ni Lord. Parang ano po nung aming anak ngayon is 5 months or 6 months po namin winork out yung kasi hindi po pala ganun kadali na bigyan ni Lord. Kasi yun nga raw po sabi na right time nga daw po ibibigay ni Lord. Eh kami po, nasa point na po kami na magpa-fertility test na po. Sabi ko mag-fertility test ka, baka ikaw may mali ka ako. Tapos, isang beses po, sabi ko, may PT pa ako, isa. So, tinry ko po mag-PT, nag-positive po. Hindi po siya mapakaniwala na talaga pong ibibigay po talaga ni Lord na kung tamang oras is bibigay po talaga ni Lord para sa atin. Tapos isa pa po is yung gender. Hindi naman po sa ayaw namin yung babae, pero kasi parang mas gusto namin po na lalaki po yung anak po namin. Sa awa ni Lord din po, binigay po sa amin na lalaki din po yung maging anak namin. So, sa sobrang dami po ng pinagdasal po namin is talagang makikita nyo po yun sa mga susunod na araw. Hindi man ganun kabilis, pero alam ni Lord, nasa listahan niya ni Lord na gagawin niya po yan para sa atin. So, yun lamang po. Thank you po. Maraming salamat, Sister Jessica. Yun. Sa pray. Isama na natin yung prayer sa ating simula ngayon. Araw-arawin na natin mag-pray. Marami nagpapatunay. Napaka-epektibo ng ating paglapit, pagkonekta, pakikipag-usap sa ating napakamakapangyarihang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Next is para sa sa mga hindi pa kasi hindi naman siya pattern pero para mas madali mag-pray merong tinuturo yung mga church, sila pastor, tinuruan lang din ako dati kung paano mag-pray. Meron siyang abbreviation na ACTS. Kung isasabuhay natin yung ating paglapit sa Panginoon, pagiging Christian, dapat talaga is nasa buhay natin yung pag-pray. Una yung Acts A, adoration, yung pag-praise para sa Panginoon. C is confession, yung pag-amin ng ating kasalanan at paghingi ng tawad. Thanksgiving, yung pagpapasalamat sa mga biyaya na natanggap, lahat ng mabubuting ginawa ng Panginoon sa atin dahil napakabuti naman talaga ng Panginoon. At supplication, paghingi sa ating Panginoon, paghingi sa ating Panginoon. Ulit, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Hindi naman siya dapat sunod-sunod pero yun yung para mas ma-improve yung ating pag-pray. Amen. Next is appreciating our gifts. Appreciating our gifts for the glory of God. Yung pag-appreciate natin sa mga bagay na, mga blessing na hindi halata, blessing pala, mga bagay na nakikita natin lagi, nararamdaman natin lagi, nararanasan natin lagi, na blessing pala galing sa Panginoon. Sa verse Roma 12 verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang bawat isa ay binigyan ng Diyos ng natatanging kaloob, kundi
Hindi mahalaga kung ito man ay nakikita o tahimik na ginagawa. Lahat ng kaloob ay mahalaga. Hindi tayo dapat pagkumpara, kundi pahalagahan at gamitin ang ating mga kaloob para sa kalwalhatian ng Panginoon. Kapag ginamit natin ang ating kaloob ng may pasasalamat at kababaang loob, ang Diyos ay napupuri at maraming buhay ang nabibigyang pagpapala. Meron ako ditong tatlong mga blessing, mga gifts galing sa Panginoon na hindi natin minsan na-appreciate. Number 1, yung oras. Yung oras kasi natin ay limitado. Sa mundong ito, yung oras natin ay limitado. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ay biyaya yan ng Panginoon. Kung tatanungin ko kayo, bibigyan ko kayo ng 20 million, pero oras nyo na ngayon, tatanggapin nyo ba yung 20 million? Hindi, ibig sabihin yung oras ay mas mahalaga pa sa 20 million. Amen. Ayan, oras ay regalo ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon. Ang oras ay limitado. Pwedeng oras na natin ngayon, pwedeng oras natin mamaya, bukas. Kaya bawat minuto, sulitin natin, gamitin natin para papurihan, pasalamatan at sabahin ang ating Panginoon. Amen. Oras. Ayan. Number 2, pagsubok. Pagsubok pala ay regalo rin ng Panginoon. Kasi ang pagsubok, ayan, basahin natin sa Santiago 1 verse 2-4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo ay maging ganap at walang pagkukulang. Mga kapatid, ang pagsubok pala ay isang biyaya rin ng ating Panginoon. Kasi kung hindi pa tayo nakakakilala, hindi pa natin kilala ng Panginoon, pag nagkaroon tayo ng pagsubok, malamang bumibigay tayo, sumusuko, nawawalan ng pag-asa. Pero ang pagsubok pala ay biyaya ng Panginoon. Bilang nakakakilala, dapat malaman natin na ang pagsubok ay biyaya ng Panginoon. Kasi dyan tayo titibay, dyan lalalim yung ating pananampalataya, dyan mas mapapalapit tayo sa Panginoon dahil malamang hindi natin kaya yung pagsubok kung hindi dahil sa Panginoon. Amen. I-kukumpara ko siya sa pag-gym. Siyempre, may mga gym boys dyan. Hindi natin ma-achieve yung katawan na ginugusto natin kung hindi tayo may hirapan, hindi tayo magbubuhat, hindi tayo dadaan sa mga pagsubok. Amen. Number 3 is yung tatlo lang to pero napakaraming mga blessing ng Panginoon na dapat nating i-appreciate bilang mga nakakakilala na. Number 3, leaders, pastors, and preachers. Sabi sa 2 Timothy 5:17, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang mga preacher pala, mga pastor, ang mga leader sila ay regalo rin mula sa ating Panginoon. Binigay sila ni Lord para ilapit tayo sa Panginoon, palalimin yung ating pananampalataya, i-guide tayo spiritually. Kaya i-appreciate natin sila. Pasalamatan natin yung ating mga leader, mga preacher, mga pastor, pastora. Sila ay biyaya na ang Panginoon mismo ang pumili. Kaya dapat silang pasalamatan at irespeto. Pwede ba natin palapakan ang ating mga pastor at pastor? Kasi hindi madaling mag-aral ng salita ng Panginoon, lalo na bilang isang full-time negosyante, businessman, full-time dad, full-time mom, maraming inasikas sa buhay, sa bahay. Tapos, hindi madaling mag-aral ng salita ng Panginoon, kailangan maiingat, kailangan mabusisi para i-share sa ating lahat. Kaya maraming salamat sa ating mga preacher. Para pa natin ang Panginoon para sa buhay nila.
Ito pa yung iba't ibang mga gifts. Ito may konting listahan na ako na hindi natin na-appreciate na gift pala sa atin mula sa Panginoon. Yung preaching na tumatama. Yung preaching na tumatama, di ba kunyari, ito ako na lang, andito na ako, tapos tumama sa'yo. Gift pala yun. Ibig sabihin kung paano natin siya tatanggapin. Malamang, kung tumama sa atin yun, malamang nangyayari sa buhay natin. Kung paano natin siya tatanggapin, kung isasabuhay ba natin yung preaching, yung salita ng Panginoon na tumama sa atin, o tayo ay masasaktan at aalis. Kahit ano man mangyari, pag tumama sa atin yun, gift yun galing sa ating Panginoon. Mga talento, mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, gift yan mula sa Panginoon. Health, hindi natin napapansin yung health, gift yan mula sa Panginoon. Kapayapaan sa ating isipan, salita ng Panginoon, yung Biblia, regalo yan sa atin ng Panginoon, at mga mga bagong tsansa, pagsubok yan. Regalo yan sa atin ng Panginoon. Ulit, for the glory of God, I can do it. Kaya, sana simula ngayon, ma-appreciate na natin yung mga blessings na galing kay Lord. Amen. Ayan, dadama na tayo sa pangilan na. 4. Ito, pang-4, nangyari ito talaga sa atin. Totoo nangyari sa atin. Number 4, use our phone responsibly for the glory of God. Babalik tayo sa ating main verse. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Pwede pala natin gamitin yung pagsi-cellphone bilang pwede pa natin gamitin yung cellphone para papurihan yung ating Panginoon. Kung totoo, sino dito walang cellphone? Sa akin, bibigyan ko sana. Wala, late na. Lahat ng tao may cellphone na ngayon, di ba? Ngayon, 2026, lahat ng tao may cellphone na. Kasi totoo naman na kasi yung phone is isang tool. At hindi siya master. Hindi dapat maubos yung ating oras sa pag-cellphone. Pero totoo na yung cellphone ay tool. Maraming gamit. Ito yung mga gamit ng cellphone. Call and text, message, email, browsing. Ito yung mga magagandang nagagawa ng cellphone. Online research, photos and videos. Online courses, pwede na rin mag-aral sa mga school gamit yung cellphone. Online class, mga klase na di-delay dahil sa mga bagyo o lindol, mga sakuna. Pwede natin gamitin yung cellphone. Online news, mga balita. Dati, di ba, meron pa tayong dyaryo, pero ngayon halos wala na kasi yung mga balita lalabas na sa cellphone. Bill payments, nakakapagbayad na tayo gamit yung cellphone. Shopping, ayan, Lazada, Shopee. Sino mahilig umami na kayo? Shopee, Lazada, TikTok Shop, Mapa. Nagagamit natin yung cellphone, di ba? Navigation. Malalaman na natin ngayon yung mga daan. Ito, pinaka-importante, alarm. Nagagamit natin yung cellphone para sa alarm, calculator, flashlight. Napakaraming gamit ng cellphone. Pero, ang dami niyang maganda nagagawa gamit yung cellphone, pero meron ding mga bad na effects yung cellphone. Ito, pangkaraniwan na to, nangyayari sa atin, hindi lang natin napapansin. Addiction. Nauubos yung oras natin kaka-cellphone. Anxiety, depression, pag sa social media. Pagkita natin sa social media, yung si ganito, mayaman na, si ganito, ganyan. Tayo nalilit yung tingin natin sa sarili natin. Mga sinful content, mga malalaswang panoorin, mga di kaaya-ayang panoorin. Nandyan din yan sa cellphone. Idolatry. Doon pa lang sa pag-cellphone natin, pag-ubos ng oras natin sa pag-cellphone, idolatry na yan. At marami pang iba. Ito, may mga senaryo ako na lista, na i-share ko na rin ito na nakaraan.
Pagising sa umaga, ano una nating inuuna? Yung totoo. TikTok, di ba? Hindi lang pamimili yan eh. TikTok, YouTube, Facebook. Tama ba? Karamihan ganun, di ba? Pag gising sa umaga, ang inuuna natin, cellphone. Pero di ba natin naisip na merong hindi nagigising sa umaga? Meron taong hindi na naabot ang gising, wala nang buhay. Pero tayo, ginising tayo ng Panginoon, pinili tayo para gisingin. Tapos pag gising natin, nauunahin natin yung cellphone. Parang hindi naman yata yung tama. Ulit, bibigyan ni Pastor ng 20 million ngayon, pero hindi ka na magigising bukas. Sino papayag? Nabigay ko na kasi 20 million kanina eh. Bibigyan ni Pastor. Ayaw na daw ni Alvin, okay na daw. Akin na yung 20 million. Ibig sabihin, yung pagising natin sa umaga, sige, sama ko lang, 30 million, gawin natin 30 million. 50. Hindi pa rin. Ibig sabihin yung pagising natin sa umaga, mas mahal pa kaysa sa ganyang kalaking halaga. Kaya yung pagising natin sa umaga,